pagpapatunay na mali ang sinasabi at pinapalabas ng mga Duterte camp na pinagtatakpan lang daw po ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang kanilang sarili o mga kaibigan dito sa graft in corruption sa ating bansa. Kaya binuo ang Independent Commission for Infrastructure. Ang tinding paratang yan. Wala silang tiwala, sinisiraan nila, nagdududa sila, at pinapalabas ng ang purpose lang daw ay pagtakpan si Pangulong Marcos o ang mga kaalyado. Nagkamali sila. Asin laki ng bulkan ang maling pagkakamali. Ang malaking pagkakamali. Alam bakit? Kasi ipinakita ng Office of the President ng ICI na kahit sino pananagutin. Sinampulan na nga si Saldico at si former Speaker Martin Romualdez. Malaking tao, powerful, first cousin ng Pangulo. Ang mismong ang Pangulo nagsabi na iniimbestigahan ng ICI o nagrekomenda na ang ICI sa mga posibleng kasong kakaharapin ni Romualdez. At ngayon ay nasa kamera ng Ombudsman Boying Rimulya kung ano ang kahinat niyan. Pero sinabi na ni Boying, mayroong ebidensya, ipapal niya ang kaso, malamang sa susunod na ilang araw. So yan yung pagpapatunay na ang purpose daw ng ICI pagtakpan si Speaker at iba pa, maling-mali. Ginawa nilang propaganda yon bilang para sirain sa taong bayan ng ICI. Mali naman, hindi nasira. Sa halip, ang sabi ng Pangulo, sinimulan ko ito, tatapusin ko. Ano man ang update, ilalabas niya sa media. Kaya mismo ang Pangulo ang humaharap sa social media at sa media kung anong update. Sino ang pinailang kaso, sino ang mayroong warrant of arrest, ano ang estado ng ICI, sino-sino may imbestigahan. Si Pangulo mismo naglalabas. Sa kabila ng napakaraming trabaho at mahirap na oras na isisingit ng Pangulo kasi kanyang ipinangako na hindi niya titigilan ito, kanyang i-report sa bayan ang mga nangyayari. So again, yung propaganda ng mga Duterte camp dito sa investigasyong ito, sablay na naman, palpak na naman. Napaniwala kayo, nalinlang na naman kayo. Kabagay, negosyo nila yung panlilinlang. Parang gimmick drama, ginawa nilang hanap buhay. Maling-mali. Kasi ang katotohanan, mangingibabaw. Ang sabit, makukulong. Walang pinili at walang pipiliin. Walang puproteksyonan ang Pangulong Marcos at ang gobyerno sa kasalukuyang investigasyon dahil kapakanan ng taong bayan may-ari ng pera. Bilyon o trilyon ang nawalang pera. Ayun yun. So, pinapaliwanag lang natin, ayaw ko nang ipakita sa inyo yung mga video na pinagsasabi ng mga Duterte camp kasi nga palpak eh. Ba't naman natin papakita pa? Sinasabi lang natin, mali ang kanilang mga sinasabi. Bakit? Tanong nga nila, kailan ba naman tumama? Baka siguro paminsan-minsan tumatama pero madalas sablay, madalas palpak, katulad ng kanilang mga pinaggagawa. Ayun yun. Okay? Talaga lang. Ito yung isang issue na tungkol kay sa military at business community na parang ayaw daw sa gobyerno. Palpak na naman. Hindi naman totoo. Ang military hindi mapapagamit dahil professional organization yan. Actually, tumutulong ang military at ang pulis sa ongoing investigation para mahanap ang katotohanan. Inamin na yan ng ICI ni Secretary Singson, DPWH Secretary Dizon, nakatulong na nila. Meron ng kasunduan o agreement. Ang militar at pulis tumutulong para ma-identify ang lahat ng region at probinsya kasulok-sulukan ng ating bansa na mayroong anomalya sa flood control o anumang project. Kaya malaking tulong yan. So yung pagtulong ng military sa investigation, pagsunod sa due process, pagsunod sa rule of law. Kaya kahit anong panghihikayat ng mga makasarili at bumalik sa kapangyarihan, agawin kay Pangulong Marcos ang posisyon, hindi talaga susuportahan ng militaryan.
Kasi alam ng military, wala namang nangyayari. Pag sila nag-aaklas, nakakasuhan sila, nadidismiss pa, nako-court martial, at nagiging kawawa lang ang kailang pamilya. Naranasan yan ng mga military. Noong panahon ni Cory, maraming nakulong, maraming na-dismiss. Panahon ni Gloria, nakulong, na-dismiss din ng mga military na nagkudita. Hindi talaga yan ang solusyon. Kasi sa isang demokratikong bansa, sa isang bansang malaya, magiging tunay na malaya kung irerespeto ang batas at ang mamamayan. Huwag gamitin ang kapangyarihan o huwag gamitin ang mamamayan sa mga personal interest. Yan po ang naging mensahe sa pag-aaklas ng military taong bayan noong 1986, 7 kudita sa panahon ni Cory, ilang beses na pagtatangka at kudita kay Gloria Macapagal-Arroyo, lahat yun pinagsisihan. Karamihan sa na-involved doon natanggal sa serbisyo. Karamihan doon nakulong pa. Ayun ang naging karanasan ng militar. Bakit nila kakalimutan yun? Hindi. Lalo na ngayon na ibibigay naman ang para sa kanila. Laging priority ng gobyerno ma-update ang military equipment and facilities, ma-update ang manpower, ma-update ang lahat ng pangailangan dahil for national at internal security ng bansa na ibibigay. Kaya kahit maglupasay, kahit magkumahog kung anumang lingwahe pang meron dyan para kumbinsihin yan sa aking personal na paniniwala at opinion, hindi talaga magpapagamit at ang matitino ng mga military. Kawal at opisyal. Ayun. By the way, mayroon na palang bago uling commander ng Presidential Security Group. Dahil yung dating commander ng PSG ay na-promote na. So may bago na ngayon uli. Okay lang yun dahil ang trabaho naman talaga ay nasa military naman yan. Nagpalit ng bagong commandant ng Philippine Presidential Security Group na nagbibigay ng 24/7 araw-araw na security sa first family. Dahil nga ho sa na-promote daw ho yung isa at may bago. Okay lang yan. Walang problema niyan. Okay? So yan ang mga update. Tuloy lang ho. At yung mga nagbabalak umuwi, galing sa abroad, umuwi kayo. Safe sa ating bansa. Walang problema rito. Huwag kayong maniwala doon sa mga propaganda ng mga kalaban ng gobyerno, nagpapabagsak ng gobyerno, na akala nila magulong bansa, hindi secure ang mga turista at ang mga Pilipino, lahat fake news yun. Secure ang Pilipino, maganda ang Pilipinas, maraming pagkain, maraming magandang lugar. Welcome ang lahat ng turista, foreign and local. Hindi apektado ang mga nagbabakasyon sa ingay ng politika dahil ang ingay ng politika at korupsyon sa ating bansa, kakaunti naman yun, sila-sila lang. Pero ang pangkalahatang seguridad, katahimikan, okay na okay. Maniwala kayo. Hindi tayo magsisinungaling at hindi tayo mambobola dito. Dahil kayo, mga viewers, subscribers, at followers ko sa aking mga channel, kayo ang bida rito, kayo ang mahalaga dito.